Pagdating sa pagkain, kilala ang mga Kapampangan sa pagiging mabusisi, madetalye at talagang magaling sa kusina. Hindi lang kasi ito basta pagluluto para sa kanila. Ito ay isang sining at isang mahalagang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Pero sa dami ng sikat na putahe rito, may isang pagkain na sumisimbolo sa pagiging madiskarte at matiyaga ng Kapampangan. Ito ang buro. Nandito naman tayo ngayon sa Candaba, Pampanga at pupuntahan natin yung kilalang gumagawa ng masarap na buro dito sa Candaba. Nagsimula sila noong 1988, so mahigit 37 years na siyang gumagawa ng buro na minana niya sa kanyang nanay. So puntahan natin si Nanay Becca na may-ari ng Becca's Buro. Ako po si Rebecca Guevara de la Rosa. Tagal na po akong gumagawa, 1988 pa po. Ang mother ko, naman ako sa kanya. Maliit pa kami, nagbuburo na siya. Tinitignan ko siya, paano siyang gumagawa, kung paano niyang ginagawa yung buro. Hanggang sa tinuro ako, ganun ang gagawin ko. Natutuan ko, tinry ko. Ay, yung anak ko, 7. 2 na lang yung nag-aaral ko. Napag-aaral ko na yung una sa pagbuburo. Malaki po natulong sa amin yung pagbuburo sa pamilya namin. Kasi kung hindi yan, wala. Walang kita, wala kaming pang araw-araw. Lalo na ngayon, may pinag-aaral pa akong 2. Yung isa college pa, yung isa high school. Malaki rin yung diba, yung pag-aaral ng mga bata. Napag-aaral ko yung mga anak ko sa pagbuburo. Pakonti-konti lang dati. Ngayon kasi wala naman puunan nun. Ngayon nagkapuunan kasi malaki rin ang demand na talagang puunan yan. Kailangan may puunan kan talaga. Di biro-biro. Nung una konti-konti pa lang. Nung dumami na yung mga suki ko, marami na. Hindi ko masuplaya kung hindi marami. Kaya dinadami ako. Nung una lang, pa 10-10 kilo lang, tinry ko nga. Nung pangalawa na, padami na. Hanggang ngayon, dumami lalo. Oo, kung minsan may request sila yung hipon, by order lang yun. Hindi talagang, kinukuha talagang araw-araw. Sa pagkakataong ito, ituturo sa atin ni Nanay Becca kung paano niya ginagawa ang kanyang sikat na buro. Bumibili ako sa mga Candaba, ng isda, umaango ako doon. Ibababad ko muna sa asin. Tapos, pag binabad mo sa asin, papatitiktikan mo muna doon sa tray. Pagtapos na natiktik, doon mo na lang isasaksak sa kanin, lalagay sa drum. Isasaksak ko yung isda, pinalamigan ko na yung kanin, yung sinaing ko, nilagay sa isang tray yung isda, paburo na, papapatungin ko na, ibuburo ko na. Tapos lalagyan ko ng asin sa ibabaw para hindi siya bubulok. Dati nagtitinda ako sa tindahan, ngayon mahina lang. Iyon na ang talagang pinokos ko sa pagbuburo. Sa nagro-rolling, bumibili sa akin. Tapos yung una, naglalakad lang ako. Hanggang sa na nga, inaalukan ko yung mga tindahan na bili na kayong buro kako. O sige, try namin, baka hindi masarap. Tikman nyo kako, masarap yan. O nung natikman, marami na silang kinukuha. Dati, pakonti-konti lang. O nung natikman nila, sige, tawag sa cellphone, wala na kaming buro, masarap pala. O hanggang sa dumami silang sinusuplayan ko. Naging mahigit na 20 tindahan. Dati, 10, 20, 30. Ngayon, umahabot ng 100 kilos na 150, ganon. Minsan, may bumibili dito, may dinadal sa abroad, iba-iba. Ito yung ginawa kanina, nililipat siya dito kasi dito siya pabuburuhin. Ngayon, after 1 week, mapupunta na siya dito. O ito na yung magiging
resulta after 1 week. Yan, makikita nyo, nagtutubig na siya. Ibig sabihin, nag-i-effect na yung fermentation. Ito yung pinaka 1 week niya. So, dito, medyo less pa yung amoy niya. Pero meron na din, medyo para siyang maasim na parang alak na medyo may tamis. So, yun yung tamang amoy. Kasi kapag mabaho siya, ibig sabihin sira. Ibig sabihin hindi naging malinis yung proseso. So, ito yung tamang amoy. May amoy siya, may asim, may fermentation, pero hindi dapat siya mabaho. Tapos, ito yung second week. Nilaglag yung dinin. Ayan, ito yung second week. Medyo nagle-less na yung liquid niya. Mas malago na At makikita nyo may nagbabubbles pa nga dyan. Tama yung fermentation niya. Nakikita nyo nagbabubble siya. So yun yung tamang proseso. Buhay yung pinaka-buro. Parang ganon. Ito naman yung pangatlo. Ito na yung pangatlo. Ito na yung pang third week. Ito na yung ready to repack na. So kung makikita nyo, bawas siya kasi kumuha na si nanay kanina ng pang repack. Makikita nyo mamaya. Nandun siya sa pinakalalagyan. Yun na yung ibinebenta. Ayan. So, mas less na yung water ng buro na to. Siyempre, hindi natin palalampasin na matikman ang ginisang buro na luto mismo ni Nanay Becca. Itinuro niya sa atin ang style Kapampangan. Nirequest ko talaga ito sa kanya dahil iba pa rin kapag yung mismong nagbuburo ang nagluto. Pakiramdam ko kasi mas masarap talaga kapag sila mismo ang nagluto. Ayan, so ito na yung niluto ni Nanay Becca na buro. So tinimplahan niya na, nilagyan niya na ng kamatis, sibuyas, ginisa. Ginisa na niya. So ito na yung talagang matitikman natin. Na-excite akong tikman. Sarap. Ang sarap, Nanay. Tamang-tama yung asim. Wala naman siyang nilagay na asim eh. Talagang natural yung asim niya. Yun yung pinaka-fermentation ng buro. Tapos, malasang malasa. Tapos, walang lansa. Walang lansa yung kanyang buro. Harap. Sarap mo na eh. Walang bola. Gusto ko yung pagtimpla niya, medyo dinagdagan niya ng oil, which is parang mas madali siyang sausawan, masarap siyang ikanin. Para siyang sausawan din, na para din talaga siyang sausawan. Hindi tuyo, no? Hindi siya tuyo. Yung gusto ko talaga ang linis ng lasa, walang lansa. Parang balance yung pagkaka-ferment niya. Actually, yung asim niya may konting pagkatamis na. Natural na sweetness nung pinakaburo, yung pagkaka-ferment niya. Premium yung pagiging buro niya. Malinis yung pagkakagawa. Malinis yung lasa. Hindi siya ganun kaalat, no? Hindi siya maalat. Actually, mas nangingibabaw sa akin yung lasa ng pagkaburo, hindi yung alat. Which is nakita natin kanina, medyo maraming asin yung dinalagay ni Nanay. Pero hindi yun totally lumalasa. Yun yung nagpapa-ferment, pero hindi talaga yun nagre-reflect dun sa pinaka-finished product, yung alat. Wala, hindi talaga siya. Kino-convert niya kasi yun as acid eh. Nagiging pang-asim siya. So, ang sarap. Becca's buro dito sa Candaba. Sarap nito, partner, yung pritong isda, yung mga gulay, tapos kakain ka na nakakamay. Sarap. Pag gusto niyo ng buro, Becca's buro dito sa Candaba, Pampanga. Oo, masaya ako nakilala yung buro kong dumakas na. Masaya ka siyempre, lalo na kung mabili. Pag mabiling ganyan, para kang masaya ka, tapos talagang proud na proud kang buro. Sumisipag ka lalo. Masarap yung buro mo, sabing ganun. Patikman, masarap, pabili. Saan mo nakarating na, ma'am? Alam idea kayo? Saan na? Marami na. Saan ba nang galing dyan sa sa bandang San Fernando? Maraming nagsikuha. Manila. Dinadala sa abroad. Saan galing ba yung sana yung talaga lumago pa lalo? Sana makilala pa lalo, mag-click lalo yung pagbuburo ko. Na talagang maraming bumili.
Parang napakasimple ng buro, pero sa likod nito ay mahigit 36 na taon na sipag, tiyaga at pagmamahal sa tradisyon ng pagkain na ito. Ang kwento ni Nanay Becca ay patunay na ang pagkain Kapampangan ay hindi lang basta nakakabusog, kundi isang pamana na dapat nating ipagmalaki at panatilihing buhay. Sa ating pagtangkilik sa lokal, hindi lang tayo nabubusog at nasasarapan sa pagkain, kundi naitataguyod din natin ang sariling atin. Ako si Ralph at ito ang unang episode ng Project North. Kita tayo sa susunod na video.